Hello guys, hello Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. The general reading, so pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Wow. Nakikita natin dito air signs, if you're a single lalaki or pwedeng babae, pwede kang makaresonate dito kasi may nagugustuhan ka, is either babae ka man or lalaki, pero especially yung mga lalaki ditong air signs, natatakot kayo na ipahayag yung nararamdaman nyo sa isang tao. Parang nagkakagusto ka sa isang tao na alam mo yung taong yun, naghahanap yun ng karelasyon na financially stable. And ikaw, parang wala kang may pagmamalaki. Parang ganun. So, ang pakiramdam mo, nagsiself-pity ka siguro, iniisip mo na hindi ka magugustuhan ng taong ito. But, wag kang masyadong mag-isip ng negative. Lumabas ka sa comfort zone mo eh. Kasi, kahit nasabihin mo na financially unstable ka pa sa ngayon, as long as na courageous ka, as long as na masipag ka, makakaalis ka din dyan sa situation mo. 'Di ba? So, bakit hindi mo subukan? Kasi 'di ba sa usaping pag-ibig, wala naman yan na metro dyan na dapat yung mayaman sa mayaman, yung mahirap sa mahirap. 'Di ba? So, nasa 2024 na tayo, wala na tayo doon sa mga panahon na kailangan i-judge yung relationship na i-level, 'di ba? So, lumabas ka sa comfort zone mo, i-try mo, 'di ba? Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo, kung tatanggapin ka niya, 'di ba? Hindi mo alam eh. So, wag mong pangunahan. Baka may gusto din siya sa iyo, or baka hinihintay ka lang niya. Parang gano'n. Meron din dito sa inyo na air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, na single pa siya, pero wala na siyang intention siguro na mag-asawa. Wala na siyang intention mag-asawa, or wala sa kanyang vocabulary yung pagkakaroon ng relationship, kasi ang focus niya is yung makaalis sa problema sa pera. Parang ang focus niya is makuha niya yung financial stability na minamanifest ng mga tao sa paligid niya. Okay. Okay. Okay, so yun na nga. Ito yung baraha mo, windfall. 'Di ba? Wala kang dapat na ikatakot, and wag mong i-underestimate yung sarili mo. Hindi ibig sabihin na walang-wala ka ngayon financial and emotional, parang feeling mo wala ka ng pag-asang magkaroon ng relationship or magkaroon ng karelasyon. Wag mong i-underestimate yung sarili mo. Kasi nandito yung windfall. It's either windfall of money, windfall of relationship, windfall of protection, commitment, 'di ba? So, may new beginnings dito na darating. It's either new job, new source ng income, new relationship, or kano pa man. Sinasabi na i-welcome natin itong mga darating na to. Yung iba din sa inyo dito is kailangan yung mag-diet. Kailangan yung baguhin yung mga ginagawa nyo sa inyong sarili. 'Di ba? Yung sobrang pagkain, sobrang pagbibisyo, yung sobrang pagda-diet din, na sobrang payat ka na. So, sinasabi ng baraha na posibleng sa araw na ito, makapag-isip ka na makipag-collaborate sa ibang tao, like sumali ka sa mga Zumba, sa exercise, or sa mga triathlon, or kano pa man. So, sa araw na ito, nire-remind ka ng baraha na kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kailangan mong pangalagaan yung physical body mo, emotional, and then financial.
Okay, Five of Cups. Nakikita ko sir dito na maraming mga nangyari sa nakaraan na pinanghihinayangan ka. Nanghihinayang ka kasi siguro maraming offer of sources ng income dati. Like may nag-offer sa'yo na mataas yung sweldo pero in-ignore mo, na-reject mo. But ngayon, sinasabi ng baraha sa'yo dito, or relationship. For example, dati may nanligaw sa'yo or may niligawan ka, tapos hindi mo pinansin. So, nang tumanda ka na lang, nawalang ka relasyon, parang ganun. So, nanghihinayang ka. But, sinasabi mo dito na handang-handa ka na para sa future mo. Na gusto mo yung future mo, lalo na sa relationship, is stable siya. Gusto mong makapag-asawa, gusto mong magkaroon ng anak, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng sariling bahay, sariling tirahan, sariling negosyo or trabaho. 'Di ba? So yun yung focus mo sa ngayon eh. Ang focus mo sa ngayon is magkaroon ng katahimikan sa buong areas ng buhay mo. Relationship, financial, spiritual. Gusto mong walang problema. Yung lang, chill lang. Yun yung parang gusto mo. And gusto mo din ng health recovery. So, gusto mo ng good health. Gusto mong panatilihin yung pagkakaroon mo ng magandang pangangatawan. And at the same time, sinasabi ng baraha sa'yo, napaka-importante na alagaan mo yung katawan mo, yung sarili mo, kasi siya lang yung magiging sandata mo, lalo na sa paghahanap ng trabaho or pagtatrabaho. So, kung ikaw ay dating hiwalay sa asawa, hiwalay sa relationship, nakaranas ng mga backstabbing, may mga traidor sa buhay dati, sa araw na ito, marirealize mo na nangyari pala yun kasi may kailangan kang matutunan. Diba? So, yung mga panahon na punong-puno ka ng sama ng loob, ng pain, ng heartaches, ay marirealize mo pala na may kapalit pala to. So, ngayon mo nakikita yung harvest, ngayon mo nakikita na lahat pala ng pain, lahat pala ng pangungutya, lahat pala ng sakit, ay may kapalit yon. So, it's either new job, new career, it's either new relationship, peace of mind, yun ang kapalit, happy occasion, positive week, parang ganon, recovery ng health, relationship na recovery, or kung ano man itong nawala sa'yo, marireclaim mo ulit. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!